pamagat. Ang 48 oras sa Pilipinas na bumabago sa buhay ng mga kabataang Ruso. Ayoko nang bumalik sa Russia. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. 3 minuto pa lamang matapos makalapag sa Ninoy Aquino International Airport. Bakit biglang napaiyak ang mga dalagitang ito? Na mula sa pinakamataas na 1% ng lipunan sa Russia at sanay sa lahat ng karangyaan sa mundo at tumawag sa kanilang mga magulang upang sabihing ayaw na nilang umuwi. Ito ang katotohanan sa likod ng isang school trip na naging isang malaking usapin na umabot pa sa Ministry of Education sa Moscow. Ang umagaw sa kanilang mga puso na hindi man lang natinag sa ganda ng Paris o London ay hindi ang mga maningning na pasyalan o ang pinakabagong teknolohiya. Ito ay isang pang-araw-araw na himala na madalas nating mga Pilipino ay binabaliwala dahil sa pagiging karaniwan nito. Ito ang nakakagulat na kwento kung paano binago ng isang 48 oras na pamamalagi ang kanilang pananaw sa buhay at maging ang kinabukasan ng kanilang bansa. Ako si Sofia, isang 12 sa taong gulang na nag-aaral sa Moscow Premium International School. Ang aming paaralan ay isa sa mga pinakatanyag sa buong Russia. Ang karamihan sa mga mag-aaral dito ay mga anak ng mga opisyal ng gobyerno, mga ehekutibo ng malalaking kumpanya, at mga kilalang doktor at abogado. Ang aking ama ay isang ehekutibo sa isang kumpanya ng enerhiya, at ang aking ina ay isang international lawyer. Dahil dito, mula pagkabata, ay nakarating na ako sa iba't ibang bansa sa Europa, Paris, London, Rome, Berlin. Para sa akin, halos magkakatulad lang ang lahat. Mga lumang gusali, matataas na presyo, at mga taong hindi palangiti. Ngunit, may isang lugar na talagang kinawiwilihan ko. Ito ay ang Pilipinas. Sa totoo lang, lubos akong nahuhumaling sa Filipino comics, OPM, Original Filipino Music, at mga teleserye. Lihim akong nakikinig sa mga kanta ng mga pop idol gamit ang aking earphones at nanonood ng mga teleserye na may subtitle. Unti-unting natututo ng wikang Filipino. Ngunit iba ang pananaw ng aking mga magulang. Sofia, Pilipinas? Alam mo ba kung nasaan yan? Para sa aking ama, ang Pilipinas ay isang maliit na kapuluan lamang sa silangan. Ganoon din ang aking ina. Hindi ba't mas makakabuti kung mas marami ka pang makita sa Europa o Amerika? Gayunpaman, hindi ako sumuko. Nang magkaroon ng botohan sa paaralan para sa destinasyon ng aming school trip, syempre, pinili ko ang Pilipinas. Nagulat ako nang malaman na higit sa kalahati ng aking mga kaibigan ay pinili rin ito. Doon ko napagtanto kung gaano nakalaganap ang kulturang Pilipino sa mga kabataang Ruso. Sa huli, napagdesisyonan ng paaralan na sa Pilipinas gawin ang aming school trip. Gabi bago ang aming pag-alis, hindi ako makatulog sa sobrang pananabik. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay makakarating na ako sa Pilipinas. Kasabay nito, may kaunti rin akong pag-aalala. Paano kung iba ang Pilipinas na makikita ko sa aking inaasahan? Paano kung mabigo ako? Ang mga kaisipang iyon ay umiikot sa aking isipan. Sa sasakyan papuntang airport, sinabi ng aking ina, "Huwag kang masyadong umasa, anak. Maliit na bansa lang iyon. Hindi tulad ng Europa." Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, gusto kong tumutol. "Wala kang alam tungkol sa Pilipinas, Mama." Sa airport, nakita ko ang aking mga kaibigan. Lahat sila ay masayang-masaya. Ang aming tagapangasiwa ay si Miss Elena Petrova, isang veteranong guro na may 30 taon ng karanasan. Mahigpit siya, ngunit tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga estudyante. Bago kami umalis, tinipon niya kami at sinabing, "Tandaan ninyo, maging magalang at maayos. Dala natin ang pangalan ng Russia." Tumango kami bilang pagsang-ayon. Sumakay kami sa eroplano at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumalayo ang kulay abong kalangitan ng Moscow matapos ang halos 12 oras na biyahe. Sa wakas, ay dumating kami sa Ninoy Aquino
International Airport. 11:30 na ng gabi. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, bumilis ang tibok ng aking puso. Sa wakas, matutuntungan ko na ang lupa ng Pilipinas. Pagpasok namin sa terminal, hindi ko maiwasang mapanganga. Ma'am, airport po ba talaga ito? Mukha pong hotel, kahit hating gabi na. Ang paliparan ay maliwanag na parang araw. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ibang-iba ito sa airport ng Moscow, kung saan pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay halos lahat ng tindahan ay sarado na at kinabukasan pa ng umaga, magsisimula ang paglilinis. Dito, sa bawat information desk, may mga staff na nakangiting naghihintay. Nakita ko pa ang isang janitor na yumuko at bumati sa mga pasaherong dumadaan. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Ito ay isang bagay na hinding-hindi mo makikita sa Russia. Hinawakan ng isang kaibigan ang aking braso at bumulong. Sofia, ang ganda dito. Ang linis. At ang daming tao kahit gabi na. Tumango ako. Nang pumila kami sa immigration, muli akong namangha. Kahit na kami ay isang malaking grupo ng mga dayuhang estudyante na hindi inaasahan, hindi nataranta ang mga staff. Sa halip, isang interpreter na marunong magruso ang agad na lumapit sa amin. Magandang gabi, mga mag-aaral. Welcome to the Philippines. Perpekto ang kanyang Ingles, pero may kasama siyang marunong magruso. Nagkatinginan kami ng aking mga kaibigan sa pagkamangha. Dahan-dahan at maingat na ipinaliwanag ng interpreter ang lahat ng proseso. Isinasaalang-alang ang aming edad. Mula sa pagsulat sa arrival card, sa lugar kung saan kukunin ang aming mga bagahe, hanggang sa aming schedule kinabukasan. Kung mayroon po kayong anumang katanungan o problema, sabihin niyo lang po. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakatanggap ng ganito kainit na pagtanggap. Sa mga airport sa Europa, hindi iilang beses kaming binaliwala o nakaranas ng diskriminasyon dahil sa pagiging dayuhan. Pumunta kami sa harap ng automated immigration system. Dahil ito ang unang beses naming makakita ng ganitong makina, hindi namin alam kung paano gamitin. Agad na lumapit ang isang staff at magiliw na nagturo. Ilagay niyo po ang passport dito at tumingin sa screen na ito. Ang interface ay madaling maunawaan at madaling sundan. Pagkatapos ko, nakita kong ginagamit na rin ng aking mga kaibigan ang makina na may pagkamangha sa kanilang mga mukha. Pumunta kami sa baggage claim area. Isang malaking electronic board ang nagpapakita ng lokasyon ng mga bagahe sa real time. Sa Moscow, inaabot kami ng 1 oras para lang hanapin ang aming mga gamit. Dito, wala pang 10 minuto ay nakuha ko na ang aking maleta. Habang naghihintay, kinuha ko ang aking smartphone at nag-message kay Papa. Papa, pwede mo bang tingnan ang impormasyon tungkol sa mga universidad sa Pilipinas? Ang galing dito. Pagbang mangang bagabagahay, 3 minuto pa lang ako dito pero nahulog na ang loob ko. Pagkatapos kong isend, napagtanto ko ang aking sinabi. Hindi ko na malayan na iyon na pala ang nasa isip ko. Hindi pa man ako nakakalabas ng airport, pero ramdam ko na. Ang bansang ito ay ibang-iba sa aking inaasahan. Mas maunlad, mas sensitibo, at mas magiliw. Tinawag kami ni Miss Elena. Halina, papunta na tayo sa hotel. Nakuha niyo na ba lahat ng gamit ninyo? Sumunod kami sa kanya. Habang palabas ng airport, patuloy akong tumitingin sa paligid. Mga 24 oras na cafe, convenience store, money changer, at maging parmasya lahat ay malinis, maliwanag, at maayos. Paglabas namin, isang mainit na hangin ng gabi ang humaplos sa aming mga mukha. Pumunta kami sa sakayan ng bus. Pagdating ng bus, isinakay namin ang aming mga gamit. Ang loob ng bus ay malinis at komportable ang mga upuan. Lumingon ang driver at sinabi sa Ingles, "Welcome to the Philippines. We will arrive in the city in about an hour. Please fasten your seatbelts." Alam niyang mga dayuhan kami. Kaya't nag-adjust siya. Isinuot ko ang aking seatbelt at tumingin sa labas.
Habang papalayo ang bus, unti-unting lumiliit ang tanawin ng NAIA at bumungad sa amin ang Skyway papuntang Metro Manila. Kahit gabi, maliwanag ang kalsada at maayos ang daloy ng mga sasakyan. Ibang-iba sa madilim at mapanganib na mga kalsada ng Moscow sa gabi. Isang kaibigan ko ang sumigaw habang nakaturo sa labas. Tingnan nyo! Bukas pa ang mga ilaw ng Jollibee. Lahat kami ay dumungaw. Totoo nga. Bawat convenience store at fast food chain ay maliwanag at may mga taong labas-masok. Hating gabi na, pero sa Moscow, 10:00 pa lang sarado na ang halos lahat ng tindahan. At noon, nasaksihan namin ang isang mas nakakagulat na tanawin. May mga babaeng naglalakad mag-isa, pasado 1:00 na ng madaling araw. Ngunit may mga babaeng nakikinig sa musika gamit ang earphones. Habang naglalakad na parang namamasyal lang, wala silang bahid ng takot. Hindi ko maisara ang aking bibig. Ito ay isang bagay na hindi mo maiisip sa Russia. Sa Moscow, itinuturing na bawal para sa isang babae na lumabas mag-isa pagsapit ng 10:00 ng gabi dahil sa sobrang panganib. Ma'am, hindi po ba sila nanganganib? Tanong ko kay Miss Elena. Nagulat din siya at tinanong ang driver sa Ingles. Is it safe for women to walk alone here at night? Ngumiti ang driver at sumagot. Of course, ma'am. It's very safe here, especially in this area. Women can walk around without any worries. Nang marinig ko iyon, parang may kung anong uminit sa aking dibdib. Mayroon palang bansang ganito. Nagkatinginan ang aking mga kaibigan, bakas sa kanilang mga mukha ang pagkamangha. Naisip ko, ito ang tunay na kahulugan ng isang maunlad na bansa. Hindi ang mga magagarang gusali o mamahaling tindahan, kundi isang bansa kung saan ang mga mamamayan ay maaaring maglakad ng ligtas kahit sa gabi. Habang papalapit kami sa Bonifacio Global City, BGC, nagsimulang lumitaw ang mga matatayog na gusali. Mga skyscraper na gawa sa salamin ang nangingibabaw sa kalangitan. Ang bawat gusali ay may maningning na ilaw. At ang ilan ay may mga LED screen na nagpapalabas ng mga gumagalaw na imahe. Wow! Parang nasa hinaharap tayo, sabi ng isang kaibigan. Totoo nga. Ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa mga lumang syudad sa Europa. Habang maganda ang mga makasaysayang gusali sa Paris at London, mayroon silang luma at kupas na pakiramdam. Ngunit ang Maynila, partikular ang BGC, ay moderno, sopistikado, at puno ng enerhiya. Nang dumaan kami sa isang malaking tulay, halos mapigil ko ang aking hininga. Ang mga gusali sa magkabilang panig, ang mga ilaw sa tulay, at ang refleksyon nito sa tubig, ay perpektong nagkakatugma. Sofia, kunan mo ng litrato, sabi ng isang kaibigan. Agad kong kinuha ang aking telepono, ngunit hindi kayang makuha ng litrato ang tunay na ganda nito. Isang damdamin na kailangan mong makita mismo para maramdaman. 2:30 ng madaling araw, nakarating kami sa hotel. Pagbaba namin, napansin kong buhay na buhay pa rin ang paligid. May mga bukas na kainan at convenience store na may mga customer. May mga tao pa ring naglalakad sa kalsada. Ang lungsod ay hindi natutulog. Pumasok kami sa lobby ng hotel. Malinis at moderno ang interior. Habang nagche-check-in, napansin ng staff ang aming edad at binigyan kami ng mga kwarto sa isang tahimik na palapag. Para po makapagpahinga kayo ng mabuti. Dahan-dahan siyang nagsalita sa Ingles para maintindihan namin. Ang pinakanakantig sa akin ay ang kanyang taos-pusong pagbati. Welcome to the Philippines. We hope you enjoy your stay. Ang ngiti na kasama ng mga salitang iyon ay nagpainit sa aking puso. Sa elevator, sinabi ng isang kaibigan, Sofia, ang Pilipinas pala, sobrang iba sa inaakala ko. Tumango ako. Oo, mas maganda pa sa inaasahan ko. Mula airport hanggang hotel pa lang. Pagdating sa aming kwarto, bumungad sa amin ang isang malinis at maaliwalas na espasyo. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa labas. Mag-aalas 3 na ng umaga, pero ang mga kalsada ay puno pa rin ng ilaw.
Ang mga convenience store, restaurant, cafe lahat. Napagtanto ko sa sandaling iyon kung bakit mabilis na umunlad ang Pilipinas. Ang mga tao dito ay tila walang tigil sa pagtatrabaho, pag-aaral at pagsisikap. Ngunit kasabay nito, mukha silang masaya. Humiga ako sa kama ngunit hindi ako makatulog. Masyadong maraming iniisip. Ang unang impresyon sa airport, ang ligtas na mga kalsada sa gabi, ang buhay na lungsod, sa loob lamang ng ilang oras, ang mundong alam ko ay ganap na nagbago. Ang mga bagay na akala ko ay normal sa Russia ay hindi pala. Ang hindi pagiging ligtas para sa mga babae sa gabi, ang pagsasara ng mga tindahan, ng maaga, ang madilim at maruming airport, at ang masusungit na staff. Akala ko ganoon talaga ang mundo. Ngunit nang makarating ako sa Pilipinas, natuklasan ko na maaaring magbago ang mundo. Na posible palang lumikha ng isang lipunang mas ligtas, mas malinis, at mas magiliw. At hindi ito isang espesyal na bagay, kundi resulta ng kamalayan ng mga mamamayan at ng sistema. 6:00 ng umaga, nagising ako dahil sa jet lag. Pagtingin ko sa orasan, eksaktong 5 a.m. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang 6 sa aking mga kaibigan na nag-uusap sa hallway. Hindi ka rin makatulog? Tanong nila. Gutom na kami. May mahahanap kaya tayong bukas na kainan sa ganitong oras? Sa Moscow, napakahirap maghanap ng restaurant na bukas bago mag 8:00 ng umaga. Maingat naming kinatok ang pinto ni Miss Elena. Nagulat kami. Gising na rin siya. Ma'am, gutom na po kami. May alam po ba kayong makakainan? Nag-alala si Miss Elena. Pero tumawag siya sa front desk. Maya-maya, ngumiti siya. Magandang balita. May isang 20 oras na kainan daw sa tabi lang ng hotel. 24 na oras? Lahat kami ay nagulat. Posible palang kumain kahit 6:00 pa lang ng umaga. Hindi namin ito maiisip sa Russia. Nagmadali kaming magbihis at lumabas. Paglabas ng hotel, isa na namang sorpresa. 6:30 pa lang, pero abala na ang mga kalsada, mga empleyadong naka-corporate attire na nagmamadaling pumasok sa trabaho, mga taong naka-sportswear na nagjo-jogging. Ang aga sa Moscow ay tahimik, ngunit sa Maynila, nagsimula na ang araw. Ang kainan ay nasa tabi nga lang ng hotel. Pagpasok namin, sinalubong kami ng mainit na hangin at masarap na amoy. Mas marami ang customer kaysa sa inaasahan namin. May mga lalaking kumakain mag-isa habang nagbabasa ng dyaryo, mga kabataang nagtatrabaho sa kanilang laptop, at mga empleyadong mukhang pagod galing sa night shift. Nang makita namin ang menu, nanlaki ang aming mga mata. Ang isang silog meal ay nagkakahalaga lamang ng 150 pesos. Napakamura kumpara sa presyo sa Russia. Ang isang simpleng almusal sa Moscow ay aabutin ng hindi bababa sa 200 rubles. Hindi kami pinagtitinginan ng may-ari ng kainan. Kinausap ni Miss Elena ang may-ari sa Ingles, at dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang menu, kung ano ang madaling kainin, at kung ano ang sikat sa mga estudyante. Humanga ako sa ganitong kaliit na detalye ng pag-aasikaso. Nag-order kami, at sa aming pagkagulat, wala pang 5 minuto ay nasa mesa na ang lahat ng pagkain. Tapsilog, longsilog, tosilog, mga pagkaing Pilipino na ngayon lang namin nakita. Ito pala ang silog, sabi ng isang kaibigan. Isang subo pa lang. Ang sarap. Hindi ko napigilang isigaw. Perpekto ang timpla at masagana ang sahog. Pagkatapos kumain, nagbayad kami. 7 kaming kumain ng busog. At ang kabuuang bayarin ay humigit kumulang 1,050 pesos lamang. Halos 3 beses ang pagkakaiba sa presyo kumpara sa Moscow. Habang papalabas ng kainan, hindi mapigilan ng aking mga kaibigan ang paghanga. Masarap na, mura pa, at ang ganda ng serbisyo. Perpekto. Tumango ako habang iniisip kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng Russia at Pilipinas, hindi lang sa ekonomiya, kundi sa kalidad ng pang-araw-araw na pamumuhay. Dumaan kami sa isang convenience store. Pagpasok namin, isa na namang mundo ang bumungad. Kahit madaling araw,
Malinis at puno ng mga produkto ang tindahan, na parang isang department store. Ang mas nakakagulat ay ang mga serbisyong inaalok nito. Pagpapadala ng pakete, pagbabayad ng bills, at maging mga serbisyong pampinansyal. Ang convenience store sa Russia ay nagbebenta lang ng mga simpleng pagkain. Ngunit ang sa Pilipinas ay parang isang maliit na sentro ng pamumuhay. Sa aming pagbabalik sa hotel, napansin ko ang kalinisan ng mga kalsada. Walang kahit isang basura. May mga street sweeper na nakaunipormeng orange na nagwawalis na. Ang buong lungsod ay tila isang organismo na perpektong gumagana. 9:00 ng umaga. Nagsimula ang aming opisyal na paglilibot. Ang aming unang destinasyon ay isang parke sa tabi ng Manila Bay. Ito raw ang lugar kung saan pinakamagandang makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Maynila. Nagpasya kaming sumakay ng LRT. Pagpasok sa istasyon, namangha na naman ang lahat. Sobrang linis. Makintabang sahig at walang bahid ng dumi ang mga pader. Sa platform, nakita namin ang mga taong maayos na nakapila. Nakapila sila, bulong ng isang kaibigan. Sa subway ng Moscow, nagtutulakan at nagsisiksikan ang mga tao. Isang electronic board ang nagpapakita. Kung ilang minuto at segundo pa, bago dumating ang susunod na tren, darating sa loob ng 3 minuto at 20 segundo, tiningnan ng isang kaibigan ang kanyang relo at eksakto ngang dumating ang tren sa oras na iyon. Walang kahit isang segundong pagkakaiba. Pagdating ng tren, ang ikinilos ng mga tao ay mas kahanga-hanga. Nang bumukas ang pinto, tumabi ang lahat para bigyang daan ang mga bababa. Pagkatapos, maayos silang sumakay. Ang loob ng tren ay malinis at maayos ang air conditioning. Ngunit ang pinakanakagulat sa lahat ay nang sumigaw ang isang kaibigan. Uy! May internet kahit nasa ilalim ng lupa! Totoo nga, gumagana ng perpekto ang high-speed internet. Pagdating namin sa parke, bumungad sa amin ang malawak na dagat at ang naglalakihang mga gusali sa malayo. Ibang-iba ang kapaligiran kumpara sa Moscow. Pumasok kami sa parke at isa na namang kamangha-manghang tanawin ang aming nakita. Maraming tao ang nag-eehersisyo. May mga nagjo-jogging, nagbibisikleta, at nagzumba, ngunit ang pinakanakakuha ng aming pansin ay ang mga pampublikong kagamitan sa pag-ehersisyo na nakalagay sa parke. Iba't ibang uri ng kagamitan ang naroon at maraming mamamayan, lalo na ang mga matatanda, ang gumagamit nito. Nakita namin ang isang matandang lalaki, isang lolo, na nag-pull up ng 7 beses. Ayon sa karatula, lahat ng kagamitan ay libreng gamitin. Libre? Sigaw ng mga kaibigan ko. Sa Russia, kailangan mong magbayad sa gym. Dito, ang gobyerno mismo ang nagbibigay ng mga libreng kagamitan para sa kalusugan ng mga mamamayan. Nakita ko ang isang matandang babae, isang lola, na nag-i-stretch habang nakangiti. Nilakasan ko ang aking loob at kinausap siya. Kahit hindi siya gaanong marunong mag-Ingles. Sa pamamagitan ng senyas, ay sinabi niyang araw-araw siyang pumupunta doon para mag-ehersisyo para sa kanyang kalusugan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit mukhang malusog at masigla ang mga nakatatanda sa Pilipinas. Ang bansa ay naglalaan ng infrastruktura para sa kanila. Bigla kong naalala ang aking lola na pumanaw noong nakaraang taon. Namatay siyang mag-isa sa kanyang apartment sa Moscow matapos madulas at bumagsak ang kanyang kalusugan. Napakamahal ng gastos sa ospital, kaya't hindi siya nakatanggap ng sapat na lunas. Kung sa ganitong bansa lang sana siya nakatira, may namuong luha sa aking mga mata. Ito ang tunay na maunlad na bansa, isang bansang nagmamalasakit sa mga mamamayan nito, lalo na sa mga mahihina. Ang aming susunod na destinasyon ay isang sikat na bookstore sa Bonifacio High Street. Pagpasok namin, nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi ito isang ordinaryong bookstore. Ito ay parang isang art gallery na may mataas na kisame, malambot na ilaw, at mga estanteng masining ang pagkakaayos. Tingnan ninyong mabuti ang paligid,
Mahinang sabi ni Miss Elena. Tumingin ako at napagtanto. Kahit hapon ng isang karaniwang araw, maraming tao ang nagbabasa. Ang pinakanakakuha ng aking pansin ay ang mga empleyadong naka-corporate attire. May isang lalaking taimtim na nagbabasa ng isang libro tungkol sa negosyo habang nagno-notes. Hindi ba sila nagtatrabaho? Tanong ng isang kaibigan. Ipinaliwanag ni Miss Elena. Marahil ay ginagamit nila ang kanilang lunch break. Maraming Pilipino ang naglalaan ng oras para sa self-improvement. Napatulala ako. Sa Moscow, karaniwang nagkakape o naninigarilyo ang mga empleyado tuwing lunch break. Dito, nagbabasa sila ng libro. Mukhang sineseryoso nila ang pag-aaral, bulong ko. Tumango si Miss Elena. Tama. Hindi tumitigil sa pag-aaral ang mga Pilipino. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis umunlad ang bansang ito. Nakita ko na hindi lang mga kabataan, kundi pati mga matatanda ay nagbabasa. Lahat ng edad ay nag-aaral sa kani-kanilang paraan. Sa Russia, ang konsepto ng lifelong learning ay hindi karaniwan. Kapag nakapagtapos ka na ng unibersidad, tapos na ang pag-aaral. Ngunit dito, iba. Naisip ko, ito ang tunay na mukha ng isang maunlad na bansa. Pumunta ako sa seksyon ng mga libro para sa pag-aaral ng Filipino. Kumuha ako ng isa. Balang araw, gusto kong maging matatas sa wikang ito, sabi ko sa sarili ko. Isang matibay na layunin ang nabuo sa aking puso. Gusto kong mag-aral ng Filipino, mag-aral sa Pilipinas, magtrabaho, at manirahan dito. Gusto kong maging bahagi ng bansang ito. Sunod, pumunta kami sa BGC High Street, ang sentro ng kultura ng mga kabataan. Paglabas namin ng bookstore, bumungad sa amin ang isang buhay na kapaligiran. Mga kabataang may kanya-kanyang estilo, ng pananamit, tawanan, at musika. Ang unang nakita namin ay mga street performers. Isang grupo ng 5 kabataan. Ang sumasayaw ng perpekto, huminto kami para panoorin sila. Pagkatapos ng kanilang pagtatanghal, masigabong palakpakan ang isinukli ng mga manonood. Mayroon ding isang banda na tumutugtog ng rock music. Napakagaling nila. Habang naglalakad, nakarating kami sa isang lugar kung saan may mga batang artist na nagbebenta ng kanilang mga gawang kamay, mga alahas, sining at damit. Sa isang stall, nakita namin ang mga hikaw na may disenyong tradisyonal na Pilipino. Ako po mismo ang gumawa nito. Pinagsama ko po ang tradisyon at modernong disenyo. Paliwanag ng batang babae sa Ingles. Bumili ang isa sa aking mga kaibigan. Sa ibang stall, may nagbebenta ng mga gawang sining gamit ang baybayin, ang sinaunang sulat ng mga Pilipino. Mga salitang tulad ng pag-ibig, kaligayahan, pangarap, at pag-asa. Humanga kaming lahat sa ganda nito. Nakiusap ako sa artist. Maaari mo bang isulat ang pangalan ko? Ngumiti siya. Oo naman. Isinulat niya ang Sofia sa baybayin. Itinago ko ito. Nang may pag-iingat. Gabi na, at mas naging buhay ang mga kalsada. Napatitig ako sa enerhiyang ito. Gusto kong manirahan. Sa isang lugar na tulad nito, ipinangako ko sa aking sarili. Babalik ako dito bilang isang estudyante. At tutuparin ang aking mga pangarap. Dumating ang aming huling umaga. Kailangan na naming pumunta sa airport mamayang hapon. Ang bigat sa dibdib. Masyadong mabilis lumipas ang oras. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Miss Elena na pupunta kami sa Greenbelt sa Makati para sa huling pamimili. Naglakad kami papunta roon. Ang sikat ng araw sa umaga. Ang mga taong papasok sa trabaho. Ang mga naglilinis, lahat ng ordinaryong tanawin, na ito ay naging espesyal para sa akin. Sa isang tindahan ng kosmetiko, sinalubong kami ng mga sales lady na may ngiti. Lumapit ang isa sa akin at sinabing, "Medyo dry po ang skin ninyo. Gusto niyo po bang subukan itong moisturizing line namin?" Ipinaliwanag niya kung paano gamitin at sinabing, "Perpekto po ito para sa malamig at tuyong klima tulad ng sa Russia." Humanga ako dahil isinaalang-alang pa niya
ang klima ng aming bansa. Para sa tanghalian, kumain kami sa isang restaurant ng modernong pagkaing Pilipino. Pagkatapos, pumunta kami sa isang tahimik na kapilya sa loob ng Greenbelt. Umupo kami sa isang bench at nagpahinga. Tinipon kami ni Miss Elena. Kumusta ang ilang araw na biyahe ninyo? Isa-isang sumagot ang aking mga kaibigan. Napakasaya po. Hindi ko akalain na ganito kagandang bansa ang Pilipinas. Ligtas, malinis, at mababait ang mga tao. Perpekto po lahat nang ako na ang sumagot. Huminga ako ng malalim. Ma'am, wala po pala akong alam tungkol sa Pilipinas. Ngayon, ito na po ang paborito kong bansa. Babalik po ako dito. Dito ko po gustong manirahan. Nanginginig ang aking boses. Tumango ang ibang mga kaibigan. Pareho ang aming nararamdaman. Nanggaing badan-baday. Nanggaing badan-baday. Oras na para bumalik sa hotel at mag-impake. Ngunit mabigat ang aking puso. Kailangan ko na ba talagang umalis? Tumingin ako sa labas ng bintana. Gusto kong manatili dito. Bigla akong nagdesisyon. May isa pa akong gustong puntahan, ang bookstore. Gusto kong bumili pa ng mga aklat sa Filipino. At kailangan ko ng oras para mag-isip. Kumuha ako ng papel at panulat at nagsimulang magsulat ng liham para kay Miss Elena. Dear Miss Elena, binago ng biyaheng ito ang aking buhay. Nakita ko sa Pilipinas ang isang ligtas na lipunan, isang kulturang mapagmalasakit, at mga mamamayang nag-aaral habang buhay. Mag-aaral po ako sa Pilipinas, kukumbinsihin ko ang aking mga magulang. Pupunta lang po ako sa bookstore para bumili pa ng mga aklat sa Filipino. Babalik po ako agad. Iniwan ko ang sulat sa mesa at tahimik na lumabas. Sa bookstore, pumili ako ng ilang aklat. Paglabas ko, mabigat ang aking mga paa. Nakita ko ang mga tao sa loob ng isang cafe, masayang nag-uusap. Gusto kong mabuhay ng ganito, naisip ko. Isang buhay na walang giyera, walang takot, payapa lang. Nang makita ko ang oras, 3:30 p.m. na. Bumalik ako sa hotel. Pagdating sa lobby, naabutan ko ang isang magulong eksena. Si Miss Elena ay kausap ang staff. Saan ka galing? Nag-alala kami lahat. Pasensya na po, ma'am. Pumunta po ako sa bookstore. Ipinakita ko ang mga librong binili ko. Kumalma ang kanyang mukha. Pero dapat nagsabi ka. Pinakaba mo kami. Ibinigay ko sa kanya ang sulat. Para po sa inyo, sumakay kami sa bus. Habang papalayo, nakita ko ang Greenbelt, ang Makati, ang Maynila. Paalam. Maynila. Babalik ako. Pagdating sa Naiya, ibang-iba na ang nararamdaman ko. Sumakay ako sa eroplano. At habang unti-unting lumiliit ang tanawin ng Pilipinas, tumulo ang aking mga luha. Pero ipinangako ko, babalik ako. Kinaumagahan, dumating kami sa Moscow. Ang kulay abong langit ang sumalubong sa amin. Sinalubong ako ni Mama. Niyakap ko siya. Ngunit kakaiba, parang hindi ko nakilala ang Moscow. Sinimulan ng aking mga kaibigan na ikwento ang kanilang karanasan sa Pilipinas sa kanilang mga magulang. Papa, doon! Ligtas maglakad ang babae kahit gabi. Sa bahay, sinabi ko kay Mama. Mama, gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Huminto siya sa ginagawa. Seryoso ako, Mama. Sa Pilipinas ko gustong buuin ang aking kinabukasan. Gabi na iyon. Nagkaroon kami ng family meeting. Ikinuwento ko ang lahat ng nakita at naramdaman ko sa Pilipinas. Sofia, Ruso ka. Dito ang bansa mo, sabi ni Papa. Alam ko, Papa, pero ipinakita sa akin ng Pilipinas na ang kapayapaan, hindi giyera, at ang kalayaan, hindi panunupil, ang nagpapasaya sa mga mamamayan. Pumayag si Papa. Sige, mag-aral ka muna ng Filipino. Pagkatapos ng 1 taon, kung hindi magbabago ang isip mo, tutulungan kita. Kinabukasan, nagsimula akong mag-aral ng Filipino. 1 linggo matapos ang biyahe. Nag-upload ang aking mga kaibigan
ng mga litrato at video. Gumawa rin ako ng isang video na may pamagat na Ang Bansang Bumabago sa Aking Buhay sa Loob ng 48 Oras. Naging viral ito. Umabot sa 300,000 views sa loob ng isang linggo. Libo-libo ang komento. Hindi ko akalain na ganyan kaunlad ang Pilipinas. Bakit hindi ganito ang Russia? Naging usap-usapan ang Pilipinas sa buong Russia. Inanyayahan si Miss Elena na magbigay ng isang espesyal na panayam sa paaralan. Ikinuwento niya ang lahat. Isang biyahe lang ang nagbago sa buhay ng mga bata, sabi niya. Pagkatapos ng ilang araw, isang opisyal na sulat ang dumating mula sa Ministry of Education ng Russia. Dahil sa mga ulat mula sa inyong school trip, nagpasya ang ministry na opisyal na pag-aralan ang sistema ng edukasyon at urban infrastructure ng Pilipinas bilang isang modelo. Isang school trip lang ang nagpabago sa patakaran ng isang bansa. Nagkaroon ng mga pagbabago sa aming paaralan. Nagkaroon ng Philippine Culture Week at isang Filipino Language Club. Isang araw, tinawag ako ng aking mga magulang. Inilapag ni Papa ang mga brochure ng mga universidad sa Pilipinas sa harap ko. University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University. Pinag-aralan ko na. Maaari kang pumasok bilang isang international student. Napaiyak ako. Salamat, Papa. Niyakap ako ni Mama. Napanood ko ang video mo. Anak, kung doon lang sana nakatira ang lola mo, mas hahaba pa sana ang buhay niya. Ilang buwan ang lumipas. Nagsalita ako sa isang kaganapan sa Embahada ng Pilipinas sa Russia. Ako si Sofia. Ilang buwan na ang nakalipas, ginugol ko ang 48 oras sa Pilipinas. Binago ng 48 oras na iyon ang aking buhay. Pagkatapos ng aking talumpati, lumapit sa akin ang embahador ng Pilipinas. Sofia, nakakaantig ang iyong talumpati. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa Pilipinas. Ako po ang dapat magpasalamat. Ang Pilipinas po ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ngayong gabi, habang tinitingnan ko ang kalangitan ng Moscow, ang puso ko ay nasa Maynila na. Ilang buwan na lang, sasakay na ako sa eroplanong papuntang Pilipinas. Hindi bilang turista, kundi bilang isang estudyante. Upang buuin ang aking kinabukasan. Ano sa tingin ninyo? Ang kuwento ng 88 oras ng mga kabataang Ruso sa Pilipinas. Ang nakita nila ay hindi ang mga magagarang pasyalan. Ito ay ang ligtas na mga kalsada sa gabi, ang mababait na mamamayan, ang kultura ng habambuhay na pag-aaral, at isang lipunang nagpapahalaga sa mga kabataan. Ang ating pang-araw-araw na buhay, ang mga bagay na para sa atin, ay karaniwan na. Para sa iba, ay isang pangarap. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Hindi ang ekonomiya o lakas militar, kundi ang kamalayan at pagmamalasakit ng mga mamamayan nito at ang payapang pamumuhay. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit minamahal ng mundo ang Pilipinas.